yung mga organic matter. Ayan o. Parang ano siya, malambot. Please like and subscribe. Click the bell. Mga ka-garden, yung gagawin po nating compost. Ibabahagi ko po sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking mga pataba dito sa aking garden. Meron po tayong sako, ayan, sako, at crates. Dalawang uri ng composting. Nasa sa inyo na po kung ano yung available na meron kayo sa inyo. Pwedeng sako, pwedeng crates. Tapos, kailangan natin ng lupa. Yan. Ito yung lupa, oh. Itong lupa ay siya yung isa sa kailangan ng compost para madaling ma-decompose yung ating mga organic materials. Number 2, tubig mga garden. Oh. Yan, tubig. Mga papel, ayan, oh. Pupunitin nyo lang po dito. Ganyan. Kasi bababad nyo sa tubig. Mga resibo. Ayan. Resibo. Kapag kasi binabad nyo po sa tubig, mabilis po siyang lumambot. Ito, pinaglagyan ng tuyo. Lalagay po natin. Huwag po kayong mag-alala kasi yung tinta nito ay meron po tayong insekto sa garden, yung isofad. Yung isofad ay siya yung tumutulong para tanggalin ang heavy metals ng lupa. So, pupunitin lang po natin yung karton. Ayan na, ito yung mga pinag-anuhan ko ng mais, papaya, sitaw, yung tangkay ng kamatis, gabi, lahat po ng mga damo na nakukuha natin dito sa garden natin ay pwede po nating kuning carbon kapag tuyo na. Ayan. Kapag tuyo ay mayaman sa carbon. Ang green ay mayaman sa nitrogen. Ang nitrogen ay nagsisilbing pampalago ng ating mga halaman. Tapos ito yung mga kitchen scrap. Ayan yung mga eggshell, ayan yung mga eggshell. Ibibilad nyo muna tapos dudurugin para madaling ma-decompose po siya. Ayan o. Tapos to, basta pag sinabi mong kitchen scrap, maraming kalamansi, bawang, sibuyas, ayan, mga pinagbalatan ng prutas, pinagbalatan ng mga gulay. Ayan. Tapos mayaman sa potassium, pampabunga mga kagarden. Katawan ng malunggay. Mayaman po sa NPK ito. Nitrogen, phosphorus at potassium. Ayan, katawan ng malunggay. At kung meron kayong katawan ng saging, mas maganda. Pero kung wala naman ay mga balat na saging. Ayan. Tapos gagawin po natin dito, tatadtarin po natin. I-share ko rin po sa inyo kung paano ko tinatagtag yung mga organic matter para gawing pataba. Mas maliliit po ang gayat, tulad po nito, mas madali pong ma-decompose yung mga organic matter. So, kailangan lang ng sangkalan. Ayan. Tak. Unahin natin yung madaling karton ay binabad po natin sa tubig. Makikita nyo po hindi na po siya na-identify. Hindi na po siya makilala. Tatanggalin nyo lang po sa tubig para maihalo po natin dito. Tapos lahat po ng natagtad ko kanina, yung green and brown, saka yung mga kitchen scrap ay halo-halo na po dito. Ganito po yung ginagawa ko po dito sa paggawa ng compost para mas madali po siyang mabulok.
hinahalo-halo ko na po siya mga garden. Hindi tulad po nung dati ay lupa, green, brown, lupa, green, brown, gano'n. Ngayon, hindi na, halo-halo na po. 2 beses sa isang linggo, dapat hinahalo yung compost nyo para madali po siyang mabulok. Ayan, sa susunod, mamaya pagkatapos po natin ito, ipapakita ko po yung mga itong mga to. Yan yung mga na-stack ko po na pataba sa ating halaman. Kapag ka hindi na po uminit ang mga yan, ay pwede na natin ilagay sa ating mga sa lupa kung saan nakatanim ang ating mga halaman. Ayan. Tapos ito yung crates, dito po natin ilalagay ito. So kailangan gumamit po kayo ng gloves kasi baka may makakasugat dyan para safe yung ating kamay. Halo po muna natin ito. Ayan. Ganyan mga garden. Halo-halo. Tapos lalagyan po natin ng lupa. Ayan. Itong lupa na to may halong to mga garden ha. Yung mga dahon na mga nalalaglag dati ay hinahalo ko po dito para meron na po siyang halong carbon. Ayan. Ihahalo nyo lang po na ganito. Itong crates ko pala may butas para hindi po ma-stack ang tubig. Tapos makakalabas-pasok ang tubig dito. Tubig at hangin pala para maganda yung pagka-decompose ng ating mga gagawing pataba sa ating mga halaman. Hindi na kailangan tong basain kasi yung balat ng saging ay maraming tubig. Yan. Tapos tatakpan nyo po ng lupa. Yan o. Para hindi po siya langawin. Ayan, hindi po lalangawin yan mga garden. Sa isang linggo, 2 beses haluin. Tik dito sa labas. Kaya may mga butas po yan malalaki. Ayan o. Pero pagdating ng mga ilang linggo, tapos pag mapansin yung tuyong-tuyo na po yung compost nyo, basain nyo na naman. Yan, nakakalito, di ba mga garden? Tapos ito po yung ginawa ko na po nung nakaraang buwan. Tignan nyo po yung itsura niya. Ganda oh. Mainit pa. Kasi nung nakaraan, binasa ko po ito ng hugas bigas. Kaya medyo mainit-init pa. Yan o. Itong kagandahan mga garden kapag tinadtad nyo po yung mga organic matter. Ayan o. Parang ano siya, malambot. Hindi nyo na po kailangan i-screen ito kasi nakapagbibigay po siya ng buhaghag sa lupa kapag hinalo nyo po siya. Ganda mga, parang fluffy oh, fluffy. Yan, ganyan po yung paraan kung paano po siya haluin. 2 beses sa isang linggo. Tapos kapag basang-basa pa ng ganito, huwag nyo pong munang babasain. Pero kapag mapapansin nyo na parang matutuyo po siya,
basahin nyo lang po ng konti. Yung dapat hindi po aagos yung tubig dun sa sako. Yan. Kasi mawawala po yung nutrients niya. Ganda. So, ibalik na naman po natin. Kung mayroon kayong extrang sako, mas maganda sana kasi doon nyo na lang po isasalin, nahahalo na rin po siya. Pero mas maganda pa rin na ganito din, sa malawak para lahat po siya mapapaghalo mo na ganito. Talagang halong-halo. Para pantay-pantay po yung moisture niya. Kung mayroon kayong mga halaman na namatay na, tagtarin nyo po yun, ihalo nyo sa lupa. Lalong gaganda yung lupa nyo kapag hinahaluan nyo po ng mga organic matter. Tapos wag po kayong gagamit ng insecticide kasi maraming mga insekto na nakakatulong sa ating mga halaman saka sa lupa. So ayun mga garden, sana po ay meron kayong konting natutunan. Maraming salamat po sa inyong panonood.